Devotional. Your host, Reverend Bobby Librado, Associate Pastor, Asia Pacific Regional Missionary of United Pentecostal Church of Hong Kong. The purpose of this channel is to teach, preach the Word of God, establish prayer life, and win people in the Lord, and mature disciple of Jesus Christ by exalting Jesus Christ, encouraging people, equipping Christians, and evangelizing the world through the gospel of salvation. New Life Fellowship Main Campus, 7 to 9 Hill Road, 2nd floor, Chu Wen Pat Building, Chek Tong Chu, Hong Kong. Worship service Wednesday to Sunday at 2 p.m. Church office telephone +852 285 77500. Reverend Bobby Librado, Associate Pastor. Reverend Nilo Plaza, Co-Associate Pastor. New Life Fellowship Old Time Campus under Pastor Bobby Librado, Les Point Industrial Building, 16 to 18 Woliu Hang Road, Potem, Shatin. Contact 960-85197. Siwong 1 Grace Church under Pastor Samuel Ma. Room 301 Finance Building, 254-256 Des Biox Road, Central Hong Kong. Telephone 2543-1112 or 9185-8973. UPC Yuwen Long under Pastor Joshua Kwong. First floor, Flat A, Oning Building, 192, Oning Road, Yuwen Long, New Territory, Hong Kong. Grace Church of Hong Kong under Pastor John Chan. Worship B, 7th floor, Epoch Industrial Building number 8, Chiweng Ho Street, Qingyi, New Territory, Hong Kong. Morning Devotion, a prayer to start your day. Begin today with God. Good morning, Jesus! Magandang umaga sa iyo, Panginoong Jesus, at maganda at mapagpalang umaga ng Sabado. Purihin ng Diyos, Mayo 24. Ayan, mga kapatid, to God be the glory. Napakabuti ang Diyos, mga kapatid, at tunay na patuloy po nating ini-enjoy ang presensya ng Panginoon during the conference. Ang mga lectures, ang mga preaching sa gabi, wow, super blessed, mga kapatid. Hallelujah. It's a fire dwellers. Tayo po ay tirahan ng apoy ng Espiritu ng Panginoon. Napakaganda po yung mensahe kagabi na prinits po ng ating guest speaker, Brother Huntley. Huntley ba yun, Sister Cynthia? Okay. Hindi na niya alam. Parang tulog na Sister Cynthia. Anyway, mga kapatid, salamat sa umaga ng Sabado sa lahat po muli ng nakapagbukas ng kanilang cellphone, kanilang tab, laptop, or computer at anumang gadget na nakakonek kayo ngayon sa ating morning devotion. Muli, nandito pa rin kami sa hotel. Patuloy na nagpapasalamat sa kabutihan po ng ating Panginoon. At nangangamba ako sa Monday, nako, baka hindi kami makapag-live dahil nasa Pangasinan po kami ng umaga na yan. Nangangamba ako doon sa internet connection sa Pangasinan. Okay, so pag-pray natin na sana po magagawa tayo ng paraan na makapag-broadcast, makapag-lead ng morning prayer devotion sa Monday. Yan po ay May 26. Okay, at sa May 27 sigurado na po yon na makapag-live po kami ni Pastor Joel kasi nandun na kami mismo sa Mexico.
dahil bukas ng gabi ay pagkatapos ng service, kami po ay tutulak na po na pauwi po ng Mexico, Pampanga. Amen. At matulog lang po kami ng mga ilang oras doon. At umaga po ng 25, ayan po ay Sunday, kami po ay magbibiyahe mula sa Pampanga patungo po ng Asingan. Amen. At makakadalo po sa service doon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So sa oras na ito, mga kapatid, bago tayo magbigay ng report, ay manalangin muna tayo sa ating Panginoon. Dakilang Panginoon, maraming salamat muli sa pagkakataong ito na iyong binigay sa amin. Salamat o Diyos sa pribilehiyo na kami po ay nagkakasama-sama muli sa umagang ito ng Sabado. Binigyan mo kami ng puso, Panginoon, na patuloy na sumunod sa nais mo. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa na magiging exciting. Amen. Excited sa gawain po ng morning prayer devotion. Patuloy mong pagpalain ang aming pag-host. Amen. Kay Pastor Joel na nag-alternate ko. Amen. Ay patuloy mo silang bigyan ng fresh rhema, Panginoon, sa kanilang pag-lead ng panalangin o sa prayer devotion. Pagpalain mo ang aming internet connection. Bigyan mo kami ng magandang connection, Panginoon. Maraming salamat. Amin pong binibigay sa iyo ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin natin ang Panginoon. Atin palakpak ang ating mga kamay. Ayan, purihin ang Panginoong Diyos. Purihin ka, Panginoon. To God be the glory. So, sa lahat po ng nakapag-share na, maraming salamat. Advance pa sa salamat sa inyong lahat. Ayan. At ganoon din sa mga kapatid na hindi pa po nakapag-likes sa ating YouTube Praise God channel. Paki-press po, paki-pindot po ang thumbs up button. Ayan mga kapatid, para sa ganoon ay dumami po tayo at higit sa lahat, i-share po natin muli ang atin pong morning. Nawawala ako mga kapatid, naglulod yung isip ko. I-share po natin ang ating link, ayan, sa lahat po ng ating kakilala. Thank you so much. At kung nakapag-share na po kayo, praise God, pakipindot lang po ang 1437, amen, signifying that you are sharing our link. Ayan, salamat mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Okay, so kanina mga kapatid, oras po ng alauna ay nagkita-kita po ang team ng prayer team. Sabi ko, nawawala talaga ako mga kapatid. Okay. Sa lahat po ng mga pastor, nalungkot kami, hindi namin kasama si Pastor George Edralin at saka Sister Cherry Edralin. Pero halos kompleto po ang team, praise God, ng morning prayer devotion. Talagang na-excite po kami. Talagang masayang-masaya po kami mga kapatid na nagkasama-sama, amen, sa gawain po ng fellowship mga kapatid ng morning prayer devotion team. Praise God. At pastors and pastors' wife, kasama namin sila. Hindi ko na i-mention ang kanilang pangalan. Alam niyo po yung mga pastor na nangangaral, mga kapatid. Pastor Apollo Bino, ayan, Pastor Noe Hobson, silang dalawa ni Pastor Anna at Pastor Noe Hobson kasama si Pastor Connie Hobson, ayan, Pastor Bong Arellano, kasama po namin Pastor Nestor Ancheta and Sister Marisa Ancheta, kasama po namin Pastor Jeppy Contillo and Sister Keb, si Pastor Joel and Sister Lydia. Amen. At yung iba pang mga couples, Pastor Dams Mauricio and Pastor Madeline San Roque, ay kasama po namin Pastor Joel Lupango and Sister Marisa. Kasama po namin yan, mga kapatid. At sino pa yung mga iba? Sister Jen Bagsik, kasama po namin. Okay. Sino pa yung napasama? Sister Connie
Concepcion, napasama din po siya. Ayan, sino pa po mga kapatid? Si Sister Lori Malab, kasama po siya. Sino pa mga kapatid? Sorry pagka may hindi ko. Nanay Flor, amen, kasama po natin. Sister Doris Tong, amen, Lenny Tong, kasama po natin sila mga kapatid. Iniisip ko pa yung iba. Hanay, wala po akong makalimutan. Ano po? Pastor Bella Yukong, Pastor Jerry Yukong, yan, kasama po natin sila. Mas pinili po nila yung family talaga, no? Kaysa yung mag-join sila doon sa kanilang ibang invitation. Ay, salamat kina Pastor Jerry. Praise God. Mas feel natin yung pamilya no? Yung lagi nating kasama tuwing umaga. Wow, exciting talaga mga kapatid. Alright, sino pa? Pastor Beth Watkins, kasama po natin. Okay, sino pa kaya ang hindi ko nabanggit? Praise God, tulungan niyo po ako para mabigyan ko sila mga kapatid ng praise God, greetings or ma-mention. Niisip ko pa yung iba. Sister Glo, ayan, Gloria Che. Nako, lagot ako kay Sister Gloria Che pag hindi ko nabanggit yung kanyang pangalan. Pastor Darson Siganay, Pastor Sherwin Banol, wow, grabe, Pastor Herbert Villas and Pastor Grace Villas, kasama po namin sila, purihin ang Panginoon. Sino pa po? Oh, exciting kami mga kapatid na nagkasama-sama kanina sa tanghalian doon sa Savory. Praise God, hallelujah. Chicken Savory. Sarap yung kanilang chicken. At tawag doon, malinamnam. Okay? Alright. So sa oras na ito mga kapatid, nakapag-pray po tayo. Pasensya na kayo. Ilang araw na akong nagwe-wave ng greetings sa inyo. Hallelujah. Yan. Bumabati na Sister Cynthia sa prayer team. Purihin ang Panginoon sa kanilang pag-join sa atin. Iba talaga yung pamilya mga kapatid ng magkakapatid, lalo na may team tayo, may pinagsamahan tayo, kahit di tayo nakikita physically every morning, ay exciting ang bawat isa. Excited. Amen. Sister LB Mones. Muntik ko nang makalimutan ako. Lagot ako kay Sir LB niyan pagka hindi natin nabanggit. Iniisip ko pa yung iba, sana po'y kasama ko rin mga kapatid yung aking Sister Mariel, amen, Librado. Ayan, napasama din po sila. Sino pang hindi ko nabanggit mga kapatid, sana po'y na-mention ko na lahat. Well, ipaalala nyo sa akin kung hindi ko nabanggit yung iba ha. So, hihingi ako ng kanilang mga pictures. Praise God, hindi kasi ako nakapag-pictures sa group picture namin. Alright? So, salamat sa Panginoon. At bago natin mapakinggan ang part 2 ng atin pong mensahe at Apostolic Without Apology, ay magbigay muna ako ng ilang update ng gawain mga kapatid. Hallelujah. So, mamayang gabi ay ito ba yung gawain ng mga ordination? Kung hindi ako nagkamali, it's an ordination mamaya mga kapatid between 5 to 6 o'clock. Yung mga i-ordain na mga pastors pala ay i-recognize mamayang 5 to 6 o'clock. Dahil 6 o'clock po ang starting ng service po mamaya. Okay. So, tayo muna ay ma-inspired ng isang awitin. Muli kong ibabalik sa inyo si Brother Ulysses Ablang. Praise God, ang ating namayapa ng kapatid. Subalit ang kanyang mga awit ay buhay na buhay pa. Praise God, ang pamagat ay Salamat Panginoon. Amen. Tunay na walang ibang sasambitlain ng ating mga bibig, kundi ang pinakamataas na pasasalamat po na
kung ang paligid ay masaya. Wala itong pagmumulan, kundi ang Diyos na lumalang. Matanda man o bata, mahina man o malakas, lahat tayo ay mahal niya, pagmamahal na walang wakas. Salamat Panginoon sa lahat ng bagay sa mundo, biyayang aming nakamtan, nagmula lahat sa iyo. Salamat Panginoon Jesus, napakadakila mo, biyayang dulot sa tao, nagmula lahat sa iyo. La 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 la. Kahit ano ang itsura, maputi, maitim o mapula, lahat tayo'y pantay-pantay, kay Jesus ang Diyos na tunay. Sa hirap man o kalungkutan, sa kasawian o kaapihan, bumangon ka kaibigan, kay Jesus may kaginhawaan. Salamat Panginoon sa lahat ng bagay sa mundo, biyayang aming nakamtan, nagmula lahat sa iyo. Salamat Panginoon Jesus, napakadakila mo, biyayang dulot sa tao, nagmula lahat sa iyo. La 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 la. La 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 la. Saan ka man naroroon, anuman ang lagay ng panahon, sa panganib siya ang tawagin, tiyak ikaw ay sasagipin. Anuman ang kapalaran, iyong lawakan, puso't isipan, si Jesus dapat pasalamatan, sa pagpapala'y maaambunan. Salamat Panginoon sa lahat ng bagay sa mundo, biyayang aming nakamtan, nagmula lahat sa iyo. Salamat Panginoon Jesus, napakadakila mo, biyayang dulot sa tao, nagmula lahat sa iyo. Biyayang dulot sa tao, nagmula lahat sa iyo. Biyayang dulot sa tao, nagmula lahat sa iyo. Oh, oh. Purihin ang Diyos, napakaganda po ang awitin. Salamat Panginoon sa lahat ng bagay na ginawa mo sa aming mga buhay. Lahat ng ito ay biyaya na binigay mo sa bawat tao. At yan po kami, Panginoon, nagbibigay sa iyo ng papurit pagsamba dahil po sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. You see, kapag ang mensahe ay nagbibigay ng kalakasan, nag-encourage sa mga sitwasyon na kami po ay nanghihina, nawawala ng pag-asa, pero kung makarinig kami ng mga mensaheng katulad ng gayon, may naalala namin ang tunay na kabutihan ng ating Panginoon, sapat na magbibigay sa atin ng kalakasan. Amen? Hindi sa mga bagay na nasa sanlibutan ito, kundi ang mga bagay
na panlangit. To God be the glory. So, hallelujah. Meron pa yata akong hindi na-mention kanina. Kasi inaalala ko mga kapatid, baka singilin po tayo kung hindi ko mabanggit ito. So, nawala na naman mga kapatid. Kanina iniisip ko yun eh. Ano pa ba yung fellowship natin kanina na hindi ko nabanggit mga kapatid? Okay. So, lahat po ay naging masaya pala. Amen. Talagang yung iba first time lang na mag-meet, no? Nagkikita lang sa morning devotion, napapanood, naririnig sa pananalangin, naglilid ng prayer. Hindi pa nakita mga kapatid ang bawat isa physically. Pero salamat sa Panginoon. To God be the glory. Hallelujah. Nagkita-kita po kami. Praise God, physically talaga. Kaya excited ang bawat isa. Alright, so hindi na pagtatagal, itutuloy po natin yung ating part 2 na hindi natin napakinggan. Amen, lahat buo kahapon. Kaya sa araw na ito, sa umagang ito, ay atin pong itutuloy ang part 2 ng mensahe ng Panginoon. Okay? So, what's the title? Praise God. Apostolic without apology. To God be the glory. So, let's prepare our heart in the Lord. Tayo po ay dadako na sa salita ng ating Panginoon. Handa po natin ang ating mga puso at isipan para sa ganon ma-absorb natin ang mensahe ng Panginoon na maghatid sa atin ng enlightenment, kalakasan ng ating mga buhay. Okay, so are you ready? Amen. Praise God. Pastor Librado, please come in. Hallelujah. And minister to us the word of the Lord. Amen. Napaubo pa ako mga kapatid. Okay? Men were saved because of their preaching on that day. Woo! Apostolic without apology. So the next day in that story, they were brought before the Sanhedrin to be questioned and reprimanded. Humarap na sila sa Quadcom. In their presence, Peter answered, "How did you heal this man? In what power, in what authority, what name you preach?" The Bible says that Peter was filled with the Holy Ghost and began to preach to them. Everybody say, praise God. Sa kaninong pangalan, sa kaninong kapangyarihan, ninyo ipinapangaral ito? Apostolic without apology. Dahil nung tinanong po nila si Peter, katabi po yung lame man na napagaling sa pangalan ni Jesus. So wala po silang lusot, Nanay Lenny. Humahanap po sila ng butas
para dalhan po sila, mga kapatid, isusugpi na sila at ikukulong. Wala pa ang DOJ noon, mga kapatid. Wala pa ang NBI noon. Pero hinahanapan po sila ng butas. Paano mo mabibigyan, mga kapatid, ng kaso itong dalawang ito na nag-declare na may pangalan na kanilang ginamit? Amen? In the name of Jesus, silver and gold have I none, but I have the name of Jesus Christ. Amen. Rise up! Oh, hallelujah! Yung lame man na mula pagkabata, araw-araw, mga kapatid, na dinadala sa beautiful gate. Hallelujah! Araw-araw na trabaho siguro ng kanyang mga mahal sa buhay para lang mamalimos sa pintuan ng beautiful gate. Nung dumating ang dalawang apostoles na puspos ng Holy Ghost, apostolic without apology. Wala kami silver and gold have I none, but such I have give thee. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. Oh! Tumalon po yung liman at sumama sa dalawa hanggang doon sa harapan ng mga maglilitis. Everybody say, praise God. Pero dahil puspos po ng Espiritu ang dalawa, amen, they never fear because they are the preacher without apology. Somebody say, praise God. At ang sabi ng Bible, mga kapatid, sa aklat po, mga kapatid, ng 4 and 10, hallelujah, be it known unto you all, unto all the people of Israel, but by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him, that this man is stand here before you all. Ang tinutukoy, wala kaming sinasabi, ang lalaking ito na napagaling ay kasama namin ngayon. Kaya nais naming malaman ninyo, ng lahat buong Israel, na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Can we give a hand clap of worship? Oh, halabashikarayaka. Hallelujah. At patuloy, mga kapatid, na nagsasalita si Peter, apostolic without apology. Dahil sinagot niya ang mga tanong, sa kaninong pangalan ninyo ginamit, kaninong kapangyarihan, bakit gumaling ang lalaking yan? Kaya ang sabi po ng verse 11, ang dahilan, mga kapatid, hallelujah, this is the stone that was set a note for you builders, which is become the head of the corner. Neither is there salvation in any other, for there is one other name under heaven given among man, whereby we must be saved. At ang pangalan na yan, ang aming ginamit, hindi ang aming power, hindi ang aming sarili, but it is in the name of Jesus Christ. Ito yung panulukang bato na inyong ipinako sa cross na siyang nagpagaling sa lalaking ito. Buong tapang. Habang nililitis po sila sa Senado. Amen. Siguro lahat na nandun, sina Caiaphas, mga priest, mga leader po ng synagogue, nililitis po yung dalawa. Praise God. Pero sinabi, mga kapatid, ni Pedro, ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyo, mga tagapagtayo ng bahay. Amen. Sapagkat walang ibang pangalan sa sinumang tao na buo sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo'y maligtas. Siya'y naging panulukang bato. Everybody say praise God.
Oh, look what happened next. The men saw the boldness of Peter and knew that he had been with Jesus. Alam nila. I will tell you, there is something powerful about being with Jesus. Hello. Si Peter at si John, kasama po yung mga 12 apostoles, mga tao, mga kapatid, na nakatanggap ng Espiritu sa upper room, 120 precious soul that received the apostolic promise of Jesus. Hallelujah. It causes you to be like Him even when you do not have to be. If you are being with Jesus, it causes you to be apostolic without apology. You do not have to tell anyone that you are sorry, church. You do not have to try and excuse your behavior. You are simply a Holy Ghost-filled believer. True and true. Hallelujah. Kaya sa council sila humarap. The council tried to figure out how they could punish this man without causing the multitudes of people to revolt against them. But they are standing in the powerful name of Jesus Christ. We just only responding to your question to us. Because we have a name above all name. He is the King of kings and the Lord of lords. We are the preacher, apostolic preacher without apology. Everybody say, praise the Lord. Someone had the bright idea during that situation. This bright idea of threatening them. Kasi hinahanapan talaga sila ng pwedeng ikaso. Ano kaya ang butas? Ano kaya ang gagawin natin? Tawagin natin si Jinky Luistro para gumawa ng laban dito sa dalawang ito. Praise God. O di kaya i-impeach na natin. Ito yung nangyayari sa panahong ito. Magulo ang Pilipinas. Dahil po sa falsification po ng pera ng bayan. Pero iba yung senaryo dito. Iba, mga kapatid. Kasi we're talking about the powerful name. Shall we say amen? Sa Pilipinas, wala na akong marinig, Sara Digong Duterte, bato. Pero sa Kristiyano, amen, napakasarap pag-usapan ang isang pangalan na punong-puno ng kapangyarihan. Ang sarap, hallelujah, banggitin ang pangalan na yan, mga kapatid. Hallelujah! So the whole council tried to figure out how they could punish this man without causing the multitude of people to revolt against them. And someone had the bright idea of threatening them. Ang sabi po ng nakaisip sa Quadcom, let's threaten them with their lives so that from this day forward, they will not speak to anybody in that name. Pag nabasa nyo, mga kapatid, yung istorya, maintindihan nyo kung ano yung sinasabi ko ngayon. Pinakamaganda, bawalan na lang natin sila para hindi kumalat pa. Isip natin ang kanilang mga bibig para hindi kumalat, kasi kapag kumalat ito, lagot tayo. Amen. Praise God. Dahil kapag maisip nila, dito na lang sa Sinedrin ito. Dito na lang sa Representative House of Representative ito. Hindi nakakalat. Church, I would like to speak to you this afternoon.
If you want to know that the devil hates it when you speak to anyone in the name of Jesus Christ. Galit na galit ang diablo. Pag sinimulan mo na ipangaral ang pangalan na yan. Kaya hindi nyo alam, mga kapatid, pero hindi tayo sumusuko. Napakailap ang mga tao kapag nakita itsura mo pa lang. Punta ka sa Central, i-start ka pa lang na a-approach sa dumudukot ka pa lang ng yung trucks. Unti-unti nang umiiwas. Dahil ayaw ng kaaway na marinig ng tao na yon ang pangalan na yung dadalhin. Have you experienced that? The devil hates when you speak to anyone in the name of Jesus Christ. Actually, hindi ka pa nga gumagawa ng unang initiative eh. Amen. Itsura mo palang galit ng kaaway. Amen. Ayan na yung mga mahabang buhok, mahabang palda. Takbo, bilis. It still causes him to tremble and flee with fear. Listen to Peter's reply. Ito yung opening text natin eh. Shall we say amen? Ito yung sagot ni Peter. Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. Sumagot yung dalawa, kayo ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Woo! Apostolic without apology. Hallelujah. Kaya ramdam mo ang power ng Panginoon kung tinatayuan mo ang pangalan na yan, mga kapatid. Kahit sino pa man yan, presidente man, senador man yan. Hallelujah. When it comes to the powerful name of Jesus Christ, you are boldly to speak about the name of Jesus Christ. You are filled in the Holy Ghost. You are apostolic believers without any apology. Grabe yung sagot, mga kapatid, ng dalawa. Ano sa palagay nyo? Anong mas maigi sa iniisip nyo? Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos? Hello? Then sabi ng Biblia, for we cannot but speak the things we have seen and heard. Hindi pwedeng mangyari, hindi maaring hindi namin ipahayag ang aming nakita, ang aming narinig. Hindi pwede naming itago sa likod ng isang bagay. Hindi namin pwedeng takpan, hallelujah. Kailangan sabihin namin na may makapangyarihang pangalan at yung pangalan na yan ang tumawag sa buhay ko. Yung pangalan na yan ang nagbago sa buhay ko. Yung pangalan na yan ang nagtuwid sa aking likong buhay. Ang pangalan na yan ang sumaway sa aking pagiging pilosopo. Everybody say, praise God. Oh, I love it. Apostolic without apology. Hindi mo pwedeng ikahiya ang pangalan na yan, mga kapatid. Kaya hindi maaring hindi namin sabihin, hindi maaring hindi namin ipahayag ang aming nakita, na witnessan at naranasan o narinig. Uribo sokorodolo kataya. No one can stop us. Alabashika na eka.
Hindi tayo tumatayo sa likod ng pangalan ng United Pentecostal Church of Hong Kong. Hindi tayo tumatayo sa pangalan ng New Life Fellowship. Tumatayo tayo sa pangalan na yan na binigay ng Diyos sa surong ng langit na sukat nating ikaliligtas. And that name is Jesus Christ. Oh, I feel the Holy Ghost. I feel the presence of God. Oh, Jesus. Apostolic without apology. Another translation says it like this: we cannot stop talking about the things that we saw and heard Jesus do. Yan ang ibig sabihin ng dalawa. Why? Because once you have been changed by the power of Jesus' name, no other power, no other influence, no other name can do the same. Iisa lamang ang pwedeng gumawa sa atin yan. Yan yung pangalan na sinasabi ng dalawa dito sa Sinedrin, mga kapatid. Everybody say amen. Once you have been changed by the power of that name, Jesus Christ, no other power, no other influence, no other name can do the same. Hallelujah. We will stand into that powerful name. I love you, Jesus. Everybody say, I love you, Jesus. Oh, hallelujah. So meaning to say, when you have felt the ultimate peace of God in your life, men's attempt to frighten you will fail in comparison to His ability to deliver you, to help you, to make you a victorious person. You know, there's a story in USA. I'm about to close. In this desert storm, there is of America's greatest weapon that was revealed. Huh? This is a greatest weapons that was revealed in a desert storm. Meaning this is a war. It was called the Patriot missile. Yan po yung napakapangyarihan nilang powerful weapon missile. Why? Why they called a Patriot powerful missile? It was totally different than the Tomahawk missiles and how howitzers that were used in offensive strikes. Howitzers is one of the official, high-ranking official on the Army of America. They were used that offensive strikes, the Patriot missile. It was and it is a defensive weapon. When the Iraqi armies launched their Dread Scud missiles, the Patriot batteries would track it. Nalalaman po nila kung ang Iraq ay nagpakawala po ng missile. Kaniyang ma-intercept sa impapawid ang kanilang Patriot missile. Kapag na-track ito, there will be a fire and destroy the weapon before it could encounter its intended target. An awesome display of technology and power of USA. Kaya very, useful when it comes to war. And the Patriot unequally arrived at its name. The men and women that manufactured it were allowed to name it Patriot. It was chosen. And that Patriot
they give an acronym on this following. Aloud, the name it Patriot was chosen because it is an acronym for the following: proud Americans taking responsibility in our time. Nasa Google po yan, mga kapatid. That's the history, amen, this kind of war against Iraq. Proud Americans taking responsibility in our time. But I believe that it is a time for the prince of the power of the air to feel the effects of some patriots in Rector. Some people say that. Why? In our Christian life, kung ang Amerika ay meron din pong patriot, meron din po sa Christian life. Shall we say praise God? At mas powerful ang meron tayo. Hello? Dahil alam niya kahit anong sulok ng mundo, malalaman niya kung nasaan ka. Everybody say praise God. This patriot, I believe, this is the time for the prince of the power of the air to feel the effects of some patriots in Rector. Amen. Some were proud apostolic saints taking responsibility in our time. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Apostolic without the apology. Can we give a hand clap of praise and glorify the name of Jesus? Hallelujah. Satan will do all that he can to hinder the progression of the church. But I am persuaded, saints of God, that Jesus meant it when he said that the gates of hell will not prevail against the church, because there are proud apostolic people of God taking the responsibility in our town, in our city, in our family. Because we are the apostolic without apology. Oh, can we give a hand clap of worship? And shall we glorify the name of the Lord? Hallelujah. He will attack, but there are some apostolic here that are going to take the responsibility of the town. Kahit kukunti lang ang pride group, but we have the responsibility, church, to take this responsibility of the time in our time. So we refuse to be intimidated. We refuse to allow someone else to tell us what is permissible in our life. Shall we say praise God? Somebody here this afternoon, help me. We need to get apostolic without apology. Everybody say praise God. Hallelujah. Because I refuse to apologize for my belief in one God. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And the devil also believe and tremble that there is one God. I refuse to apologize in my belief that I believe in one God who was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of the angels, and received up into glory. I refuse to apologize for my stand. Hallelujah. Because I am an apostolic believer, filled with the Holy Ghost, blood-bought believer. Hallelujah, speaking in unknown tongue. Hallelujah, living in the holy life. I refuse to apologize in my stand, in my belief that there is only one God. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Woo!
Do you feel the Spirit of God? Do you feel the power of God? And I refuse to be intimidated out of preaching about Acts 2:38. I refuse. I refuse to be intimidated out of my preaching about the book of Acts chapter 2 verse 38. Message. You must be born again of water and of the Spirit. You must be filled with the Holy Ghost. You must be baptized in the name for the remission of your sin. I refuse. Tongues are not the devil, church. Everybody say amen. They are the sight for the unbeliever, or they are the sign for the unbelievers. They are the initial evidence of the infilling of the Holy Ghost. Wow. That's why Apostle Paul said, I thank my God that I speak in tongues more than you are all. Wow. He was an apostolic without apology. That was the statement of Apostle Paul. I thank my God that I speak in tongues more than you all. Hello. Get a hold on with an apostolic attitude this afternoon, church. Shall we say amen? You are embattled by fear pressure. It is because your fears do not know where you stand. If you are in the middle of the road, you are susceptible to peer pressure. Hello. But you are apostolic. Then know where you stand. I am apostolic, regardless of the pressures of the world. I refuse to allow anyone inside or outside the church to dictate me what is or is not acceptable in the worshiping of God. I'm going to give Him my best. If my best on a particular night means or afternoon that I end up of rolling on the floor, kneeling in quiet prayer, I will not be intimidated. Hallelujah! But I keep going on. I want to be like King David. I want to dance before the Lord with all my might. Jeremiah said, it was like the fire that shut up in my bones. Come on, love the Lord, church. Woo! Because Jesus said, do not stop. He can use you. He will empower you, and then He will know that you have been with Him. If you get here and allow the Lord to renew your spirit, you can become like Peter. You can become like Peter. I can't stop talking about what Jesus did. I've sent too much doubt for Him now. You are too late, church, to tell me that God is not real and will not fill with His Spirit. I have felt Him for myself. I encounter Him. I experience Him because I am apostolic without apology. Oh, if you feel the presence of God, shall we stand, church? Why don't we magnify His name? Are you the one that God's looking for? Are you the apostolic believer without apology? Are you the apostolic without apology? Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Apostolic without apology. To God be the glory. Amen. Hindi ko ikakahiya na ako ay isang Kristiyano. Hindi ko ikakahiya. I am not ashamed that I have been baptized in the name of Jesus Christ. Hindi ako nagsisisi, mga kapatid, na ako ay tinawag ng ating Panginoon. What a privilege to be the son or to be the children of the King of Kings and the Lord of Lords. Purihin ka, Panginoon. Bago kami magtapos sa umagang ito, hayaan mo muna, Panginoong Diyos, na kami po ay makalapit
sa isang masaganang pagpapala na siyang ibuhos mo sa aming buhay sa oras na ito. Panginoon, bago kami lalapit sa trono ng iyong biyaya, Lord, linisin mo ang aming mga puso't isipan. Linisin mo ang aming mga kaluluwa. Let the power of your precious blood that cleanse us from all the things that we have done against your will, O God, in Jesus' name. At kung dumarating yung point na kami po ay nagiging proud sa aming mga puso't isipan, tulungan mo kami, Panginoon, masaway ito sa aming mga buhay. Panginoon, pagpalain mo ang aming buhay, na ang aming buhay na ito ay makapagbigay ng kagalakan sa iyong pangalan. Patuloy mong gamitin, Panginoon, ang aming buhay na makapaglapit pa ng maraming kaluluwa sa iyong harapan. Panginoon, salamat sa mensahe, salamat sa revelation, Panginoon, na binigay mo sa aming mga buhay. Salamat sa tinapay ng buhay sa umagang ito na amin pong narinig, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, ang bawat kapatid ko na nandito ngayon sa morning prayer devotion. Alam mo ang aming struggles sa buhay. Alam mo, Panginoon, ang aming ups and down in life. But you are our strengths. You are enough, O God, in the times of our trials, in the times of pain, Lord, and insecurities. You are our comforters. You are our healers. Everything, Lord, is in you. In the name of Jesus Christ. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng bagay. Patuloy kong dalangin na ibuhos mo rin ang masagana mong pagpapala sa bawat isang nandito ngayon na naka-join sa aming morning prayer devotion. Saan man sila naroroon, Panginoon, iunat mo ang iyong makapangyarihang kamay upang iabot mo sa aming mga buhay. Dakila ka, Ama, sa amin. Itinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Wala po kaming magagawa kung wala ka. Palain mong patuloy, O God, ang araw, Panginoon, na ito ng Sabado. Ang gawain mo, Ama, sa General Conference hanggang gabi mamaya, Panginoon. At maging sa araw ng Linggo, dalangin ko, O God, that there will be a greater, more revival that is going to happen to each and every one of us. Sa mga local churches sa Linggo, Panginoon, Lord, there will be restoration. There will be, Lord, the powerful outpouring of your Spirit to every soul's God. It is your promise, God, that it is in the last days that you will pour out your Spirit upon all flesh. That's why we are here claiming that promise in the name of Jesus Christ. And at this moment, Panginoon, hallelujah, wherever we are, kung inaabot, Panginoon, ang tinig, Panginoon, ng pananalangin nga ito, iunat mo rin ang iyong mapagpagaling na kamay sa bawat karamdaman na sinasuffer ng iyong mga anak. Patuloy mong pagpalain ang amin pong platform, Panginoon, ang YouTube channel na ito po'y magiging pagpapala, Ama, ang morning devotion sa lahat ng tao na makakarinig, Panginoon, at makapag-join. Lord, kanila pong ma-encounter ang kapangyarihan ng iyong Espiritu na siyang kumilos sa kanilang mga buhay. Patuloy ka ring magligtas ng marami pang kaluluwa sa mga pastors, Panginoon, na ginagamit mo. Naway maipangaral namin ang tamang needs ng iyong mga anak, ng iyong iglesia, ang tamang pangangailangan, Panginoon, ng kanilang spiritual hungerness. Lord, pagpalain mong patuloy ang aming pangangaral ng iyong salita. Gamitin mo kami at i-anoint mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng wisdom at knowledge na patuloy na gamitin mo, Panginoon, sa iyong ubasan. Panginoong Jesus, wala kaming magagawa kung wala ka. Kaya Lord, nakadepende kami sa iyong kapangyarihan. Nakadepende kami, Panginoon, sa authority ng iyong pangalan at sa kapangyarihan ng iyong salita. Lord God, maraming salamat, Ama. Sa iyo lahat ng papuri, sa iyo lahat ng pagsamba, sa pangalan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat. In the name of Jesus Christ, we pray. Everybody say Amen and Amen. Purihin po natin ang dakilang pangalan ng Diyos. Amen. Ipalakpak po natin ang ating kamay at sambahin po natin ang pangalan ni Jesus.
To God be the glory. So mga kapatid, salamat sa Panginoon. Tayo po ay umabot po ng 1 oras at 1 hour and 1 seconds po, mga kapatid, ang oras po na ating nakonsumo. Kaya praise God, hanggang sa muli. Kami po ay magpapaalam na sa pangalan ni Jesus. Wag sana kayo magsawa, mga kapatid, hanggang ma-restore po natin, amen, ang talagang live streaming na ating ginagawa, mga kapatid. Ito po ay premiere, pero ang presensya ng Panginoon ay patuloy na nangungusap sa atin, ang kanyang salita na naipapangaral sa YouTube channel na ito, sa ating programang The Nights of Praise International. Praise God. Sa tema po na morning prayer devotion. Thank you so much, mga kapatid. Ito po si Pastor Bobby Librado, muling nagpupugay sa inyo ng isang magandang umaga. Amen. At nawa ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy na dumaloy sa ating mga buhay. To God be the glory. Hanggang sa muli, magkita-kita ulit tayo. Pag-pray po natin na sa Lunes po, amen, ay magampanan po rin natin kahit nasa Pangasinan po tayo. At alam ko na ang Pangasinan ay hindi po kami nakapagpakabit talaga ng internet na malakas doon. Meron pong wifi, kaya lang movable. Amen. Parang may pocket wifi lang, mga kapatid. So, hindi rin maganda yung kanyang signal. Kaya, kung hindi man tayo magkaroon sa Lunes, sana'y maintindihan nyo, mga kapatid. In-explain ko lang ito sa inyo, if in case na wala tayong morning devotion sa Lunes. Pero keep praying, mga kapatid, na meron pong makapag-provide po tayo ng internet connection para sa ganon ay live pa rin po tayo, prayer, amen, at word of God sa Lunes po. Maraming salamat. Muli ito si Pastor Bobby Librado, nagpapaalam na sa inyo, amen, hanggang sa muli. Kita-kita tayo sa mga susunod na umaga. Palain tayo ng Panginoon, ang pagpapala ng Diyos ay saganang bumuhos sa ating mga buhay. Amen and amen. Good morning at maligayang Sabado po ng umaga sa ating lahat.